katahimikan ng gabi, isang kakaibang tunog ang pumupunit sa dilim. Isang mahina, mahaba, at makapanindig balahibong tik-tik, tik-tik, tik-tik. ito ang tunog na kinakatakutan ng maraming Pilipino. Sapagkat sinasabing kapag narinig mo ito, may isang nilalang na nagmamasid sa iyo mula sa itaas. Isang nilalang na gutom sa laman ng tao. Ang tiktik ay isa sa mga pinakanakakatakot at misteryosong nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Madalas itong iniuugnay sa aswang, partikular na sa uri ng aswang na kumakain ng laman at sumisipsip ng dugo ng mga sanggol sa sinapupunan ng kanilang ina. Ngunit ang tiktik ay hindi isang pangkaraniwang ibon. Isa itong nilalang na may pambihirang kakayahan at ang tunog nito ay babala ng panganib at kamatayan. Ano nga ba ang tiktik? Ang tiktik ay isang uri ng nilalang na madalas iniuugnay sa aswang, lalo na sa manananggal. Ang kalahating babae, kalahating halimaw na lumilipad sa gabi upang maghanap ng biktima. Ang tiktik ay nagsisilbing kasama, alalay o espiya ng mga aswang. Ayon sa paniniwala, ang tunog ng tiktik ay hindi pangkaraniwang tunog ng ibon, kundi isang paraan upang lituhin ang kanyang biktima. May isang kakaibang katangian ng tunog ng tiktik. Kapag ang tunog na ito ay malakas, nangangahulugang malayo pa siya. Ngunit kapag mahina na ang tunog nito, ibig sabihin ay nasa malapit na siya. Ito ay isang panlilinlang upang hindi malaman ng biktima kung gaano na siya kalapit sa panganib. Pinagmula ng paniniwala sa tiktik. Ang paniniwala sa tiktik ay malalim ang ugat sa kultura ng Pilipino, lalo na sa mga probinsya kung saan laganap ang kwento ng aswang. Sa mga bayan ng Visayas at Mindanao, madalas marinig ang mga babala na matanda tungkol sa tiktik, lalo na sa mga buntis. Sinasabing madalas itong gumagala sa gabi, lumilipad sa itaas ng bubungan at nagmamasid sa mga biktima nito. Ayon sa mga alamat, ang tiktik ay maaaring isang aswang mismo na may kakayahang magbagong anyo at lumipad. Sa ibang kwento naman, ito ay isang mahiwagang nilalang na inaalagaan ng mga aswang upang makatulong sa pangangaso ng kanilang biktima. Mga katangian ng tiktik. Ang tiktik ay may ilang kakaibang katangian na ginagawang nakakatakot at mahirap labanan. Una, malalim at nakakapangilabot na tunog. Ang paulit-ulit nitong tunog ay parang isang sumpa na nagpapahiwatig ng kamatayan. Ikalawa, panlilinlang sa distansya. Ang tunog nito ay parang lumalayo kapag ito ay papalapit at lumalakas kapag malayo, upang hindi matukoy ng biktima ang tunay nitong kinaroroonan. Ikatlo, kakayahang lumipad at magbalat kayo. Ang tiktik ay may pakpak na parang paniki, ngunit minsan ay anyong malaking ibon na may pulang mata. May ilang paniniwala rin na kaya nitong magpalit ng anyo at maging isang ordinaryong tao sa umaga. Ika-apat, tagapagbantay ng aswang. Karaniwan, ang tiktik ay hindi umaatake mag-isa. Madalas, ito ay gumaganap na espiya para sa aswang. Sinusubaybayan ang biktima at inilalantad ang kinaroroonan ng isang buntis o mahina ang katawan. At ikalima, takot sa banal na bagay. Tulad ng iba pang aswang, ang tiktik ay may takot sa bawang, asin at banal na tubig. Kapag nataplisan nito ng anuman sa mga ito, mawawalan ito ng kapangyarihan at hindi makakalipad pabalik sa kanyang anyong tao. Paano malalaman kung may tiktik sa paligid? Maraming palatandaan na maaaring nagbabadya ng presensya ng tiktik. Narito ang ilan sa mga babala na dapat bantayan. Una, biglang paglamig ng hangin.
Kapag biglang lumamig ang paligid sa kalagitnaan ng gabi ng walang dahilan, maaaring may nilalang na nagmamasid sa'yo. Ikalawa, naririnig ang tunog ng tik-tik. Ang paulit-ulit at nakakatakot na tunog ng tik-tik ay isang malinaw na senyales na may panganib sa paligid. Ikatlo, mabilis na paglipad ng isang malaking anino. Kung makakakita ka ng isang malaki at madilim na nilalang na mabilis na lumipad sa ibabaw ng iyong bahay, maaring ito ay ang tik-tik. Ika-apat, mga hayop na biglang nag-aalboroto. Kapag ang mga aso ay biglang tumatahol ng walang dahilan o ang mga manok ay nagkakagulo kahit 10 oras ng gabi, posibleng may tik-tik sa paligid. At ikalima, amoy ng nabubulok na laman o dugo. Sinasabing ang presensya ng tik-tik ay minsan may kasamang kakaibang amoy ng nabubulok o sariwang dugo. Mga paraan upang labanan ang tik-tik. Bagamat nakakatakot ang tik-tik, may mga paraan upang maprotektahan ang sarili laban dito. Narito ang ilan sa mga paniniwala kung paano labanan ang tik-tik. Maglagay ng asin at bawang sa bintana at pinto. Ang asin at bawang ay dalawang bagay na kinakatakutan ng mga aswang at tik-tik. Gamitin ang banal na tubig o anting-anting. Ang pagwisik ng banal na tubig sa bubong at paligid ng bahay ay sinasabing epektibong pananggalang. Mag-iwan ng gunting o matulis na bakal. Ang mga matatalim na bagay tulad ng gunting, karayom o itak ay dapat ilagay sa ilalim ng unan ng buntis upang hindi malapitan ng tik-tik. Magdasal o magsindi ng kandila. Ang panalangin ay isang mabisang paraan upang maprotektahan ang sarili mula sa masamang nilalang. Huwag mag-iwan ng butas sa bubong. Sinasabing ang tik-tik ay maaaring gumamit ng maliit na siwang o butas sa bubong upang ipasok ang kanyang mahaba at matulis na dila sa loob ng bahay upang maabot ang biktima nito. Mga kwentong bayan tungkol sa tik-tik. Maraming Pilipino ang may sariling kwento tungkol sa tik-tik. Sa isang bayan ng Capiz, may isang buntis na nagsabing narinig niya ang tunog ng tik-tik isang gabi. Sa takot, nilagyan ng kanyang pamilya ng bawang ang bintana at nagsindi ng kandila sa bawat sulok ng bahay. Kinaumagahan, may natagpo ang bakas ng dugo sa kanilang bubong. Tila may nilalang na nagtatangkang pumasok, ngunit hindi nagtagumpay. Sa isang probinsya sa Mindanao, may isang magsasaka na nakakita ng isang malaking ibon na lumilipad malapit sa kanilang bahay tuwing gabi. Isang gabi, binaril niya ito gamit ang kanyang lumang baril. Kinaumagahan, may nakita silang matandang babae sa kanilang baryo na may sugat sa kanyang hita. Isang patunay na maaaring siya ang tik-tik na lumilipad noong gabi. Konklusyon. Ang tik-tik ay isa sa pinakanakakatakot na nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Isang tagapaghatid ng kamatayan na patuloy na nagpapalaganap ng takot sa mga bayan at baryo. Totoo man ito o hindi, ang paniniwala sa tik-tik ay bahagi na ng ating kultura na nagpapakita ng takot natin sa mga hindi nakikita at hindi maipaliwanag. Kaya sa susunod na marinig mo ang tunog na tik-tik, tik-tik, sa dilim ng gabi, mag-iingat ka. Dahil baka hindi ito isang pangkaraniwang ibon, baka ito ay isang nilalang na nagmamasid sa iyo, naghihintay ng tamang oras upang umatake. May personal ka bang karanasan o kwento tungkol sa tik-tik? Pakikwento naman po sa comment section. Maraming salamat sa iyong panunood o pakikinig. Magandang gabi. Ito po ang Takot at Hiwaga.